The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, you fool, will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, masama po ba ang magalit? Naranasan na po ba ninyong magalit? Sa aking palagay, lahat po tayo ay nakaranas ng magalit. No, ako po ay nasa nabotas pa, ako po ay Paris Priest doon, minsan ako po ay nagalit. Gabi na, mga 10:30 ng gabi, tinatawagan ko po yung aming gwardiya sa kumbento. Tinatawagan ko po sa pamamagitan ng handheld radio. Tawag ako ng tawag, abay, walang sumasagot. Matagal na. At napansin ko laging nangyayari yun. No? Kaya ginawa ko, lumabas po ako ng kumbento. Ako yung nag-ikot. Hala, nakita ko yung gwardiya, ang himbing po ng tulog. Ako yung nagalit sa kanya. Sabi ko, nauna ka pang matulog sa akin. No? At madiin ang aking pananalita nung ako yung nagagalit sa kanya. Ako yung nagalit sapagkat nais kong ituwid yung kanyang ginagawa. Walang masamang matulog, pero ang matulog sa oras ng duty ay masama. Kaya siya ay aking pinagalitan. Ang sabi ni St. Thomas Aquinas, merong dalawang klase ng galit. Yung una ay tinatawag niyang zealous anger, at yung pangalawa ay tinatawag niyang sinful anger. Yung zealous anger ay virtuous sapagkat ito ay makatwiran. Merong makatwirang dahilan kaya ka nagagalit. Halimbawa, sapagkat gusto mong magtuwid kung ano yung nakikita mong mali. Ito ay dapat lamang gawin. Sapagkat kung meron kang nakitang mali at hindi mo naman tinutuwid, maaring nagkukulang ka sa tamang paghusga, kulang ka sa rason, hindi makatwiran ang iyong pag-iisip, at kung ganito ang nangyayari sa iyo, ito'y maituturing na isang masamang bisyo. Kahapon, pinagdiwang natin ang sambayan ng Pilipino, ang People Revolution sa EDSA, no, anniversary. Tatandaan ko na kaya nagkaroon ng revolusyon na yan, sapagkat nung panahon na yon, sinasabi ng mga tao, sobra na, tama na, enough is enough. Nakita ang mga tao noon ng buong sambayanan ng pagkakamali sa lipunan, merong kawalang katarungan, maraming human rights violation, walang kalayaan ng pamamahayag. Kaya mga tao ay nag-alsa, nagalit. Kung hindi ka naman magagalit, walang mababago sa status quo. Kaya nagkaroon ng tinatawag nating communal anger. At meron nangyari.
Sa ibang bansa, ngayong panahon na ito, may mga taong nagpoprotesta, may mga taong nagagalit dahil sa tinatawag na racial discrimination o police brutality sa Amerika. Yung mga Asian American, nilalakasan nila ngayon ng kanilang boses kasi dahil lang sa kulay mo, dahil ikaw ay isang Asyano, bigla na lamang naglalakad ka sa kalsada katulad ng isang balita, bigla na lamang sinaktan, walang dahilan, dahil lamang ikaw ay isang Asyano. Yung iba naman ay pagsasabihan ka ng masama, iinsultuhin ka dahil sa kulay ng iyong balat. Kailangan magkaroon ng galit ng mga tao kasi walang mangyayari kung hindi maipaparating sa lipunan yung kawalang katarungan na nagaganap. Minsan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagalit din. Doon sa may labas ng templo, marami nagtitinda roon, marami nagninegosyo. Walang masamang magnegosyo. Subalit napansin ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanilang pangangalakal, mayroong pandaraya na nagaganap sa kanilang pagpapalitan ng salapi. Nakita ng ating Panginoong Jesucristo ang corruption. Siya'y nagalit, kumuha pa ng latigo, pinagtutumba yung kanilang mga lamesa, sapagkat ang ating Panginoon ay nais na magtuwid ng isang bagay. Out of love, siya'y kumilos, nagagalit, sapagkat nais niya magkaroon ng katarungan. Tinatawag na zealous anger, righteous anger, or even a virtuous anger, isang bagay na dapat gawin dahil ikaw ay nagmamahal. Yung isa naman ay sinful anger, isang galit na nagdudulot sa iyo ng pagkakasala. Ang halimbawa po nito ay yung galit na nagtatagal sa ating puso. Tayong mga Pilipino, ang tawag po natin dyan ay nagtatanim ka ng galit. Yung umaabot na ng 1 linggo, 1 buwan, 2 buwan, umabot na ng taon, maraming taon, nagagalit ka pa rin kapag naalaala mo yung bagay na yun. Very emotional ka, punong-puno ka ng passion. Yung, sabi nila, yung sugat, lagi mong inuungkat at pagkatapos na nagdudulot sa'yo ng pagkagalit. Ito ay pagkakasala sapagkat sinasaktan mo, hindi lamang yung kapwa, sinasaktan mo maging ang iyong sarili. Kapag meron kang galit sa iyong puso, maaring mauwi sa hatred, sa pagkasuklam, kapag iyong inaalagaan, kapag iyong pinatatagal. Naapektuhan pati ang iyong kalusugan, naapektuhan ang iyong relasyon sa iyong kapwa, naapektuhan ang iyong spiritual life, sapagkat di ka makatulog ng mabuti, wala kang kapayapaan. Ito po'y galit na tinatanim, masama. Yung pangalawa ay tinatawag naman pong excessive anger. Sobra-sobra ka kung magalit. Halimbawa, yung anak mo nakabasag lamang ng plato. Sa sobrang galit mo, halos basagin mo naman yung kanyang ulo, nuuntog mo. Hindi patas, hindi tama, hindi makatwiran ang iyong pagpaparusa. Sa sobrang galit mo, iniinsulto mo na yung iyong kapwa. Galit na may kasamang pagmumura, galit na may kasamang paghamak sa iyong kapwa. Sobra-sobra ang iyong pagkagalit. Ito'y isang kasalanan sapagkat yung kapwa natin ay nilikha rin ng ating Panginoong Diyos at waring hindi na natin makita ang katotohanan na ito. Oo, nagkakamali ang bawat tao. Sa pagkakamali, merong katapat na kaparusahan. Pero kung ang kaparusahan ay labis-labis, hindi na makatarungan, hindi na makatwiran, ito po'y isang kasalanan. Pangatlo naman po yung tinatawag na galit na nauwi sa paghihiganti. Yung layunin mo na lamang ay talagang
saktan, sirain ang iyong kapwa. Isa sa halimbawa ay ang chismis. Si Pope Francis, galit na galit, diyan po sa chismis. Sapagkat ang chismis, ang layunin ay sirain ang mabuting pangalan ng iyong kapwa-tao. Sa social media, pwede nating sabihin sa pamagitan ng mga trolls. Yung trolls ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Sinisira, binabaluktot kung ano yung matuwid sa pamagitan ng trolling. Bumubuo ng masamang opinyon. Napakasama ng kasalanan nito na tinatawag sa ating pagbasa ng murder, isang uri ng pagpatay. Wala tayong karapatan na sirain ang pangalan ng isang tao, sapagkat kung meron mang kayamanan na pwedeng ituring natin, ay wala nang iba kung hindi ang ating dignidad, ang ating mabuting pangalan. Minsan may nagsabi sa akin, Father, totoo naman po yung aking chinichismis. Ganon din naman talaga siya. Sabi ni St. Thomas Aquinas, kahit na totoo pa yung sinasabi mo, hindi yung nagbibigay sa'yo ng lisensya para sirain ang mabuting pangalan ng iyong kapwa. Maliban na lamang na if it is for the common good, para sa kabutihan ng buong komunidad, nawari bang merong mapapahamak kung hindi mo sasabihin ang iyong kinekwento. Pero kung kinekwento mo lamang, sapagkat very juicy, masarap sa pakiramdam mo, ikaw ay nagchismis, ito po'y isang paghihiganti, paninira ng kapwa, isang napakasamang bisyo, isang galit na nakamamatay. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoong Diyos at ng ating simbahan na suriin natin ang ating sarili. Tingnan po natin ang ating mga puso. Kung tayo may nakikitang pagkakamali, tayo ba'y nagtutuwid o manhid na ang ating mga sarili? We have lost our sensibilities. Tingnan po natin ang ating mga puso. Kung tayo po'y nagagalit, ano po ang dahilan? Ito po ba'y makatwiran? Ito po'y bunsod ng pagmamahal? O ito isang galit na nagdadala sa atin sa pagkakasala? Panalangin po natin sa ating Panginoong Diyos na Kanyang hilumin ang ating mga sugat, na baguhin niya ang ating mga puso, na pag-ibig nawa ang maghari sa ating puso at maiwasan natin ang galit na walang dahilan.